Atong paghisgutan karon ang The Life of the Saints. So, mura man yung series niya 2 consecutive weeks or Wednesday, no? Nga series na mo ni Father Rex Puli-Puli. O atong paghisgutan ang Life of the Saints series. Saints are the gospel lived in human flesh. Saints are our guide to the path that leads us closer to Jesus. Saints are our model and example that we have to imitate. Ang mga santos. Ingon si San Pablo, imitate me just as I imitate Christ. Ingon si San Pablo nga, sunda ko ninyo. Kaya nagsunod man ko ni Kristo. Pero kung wa siya nagsunod ni Kristo, wa gid siya audacity or kaning confidence nga moingon nga sunda ko ninyo. In fact, atong mga government leaders gali, si Marcos, wala gali siya yung awata ko ninyo, sunda ko ninyo. Di ba? Pero si Saint Paul, isug kay siya. Tungkol kay klaro man nga nagsunod siya ni Kristo. The saints are not competitors of Christ. They are proof that the gospel can actually be lived. Prueba ang mga santos nga ang ebanghelyo, ang gitundo ni Kristo, kaya giday na tupuyan o kaya na buhaton ang gibuhat sa mga apostoles, sa early fathers, sa mga martyrs, sa mga saints. Saint Augustine, ingon siya, the saints are the living commentary of the gospel. Why the communion of saints or why saints matters? Nga naman nga halang doon importante man kayo ang mga santos. Sama nga ikaw importante. Di ba? Bisan gali ang mga makasasala, importante gali. Importante gali ang mga makasasala, alam mo lang yun ang mga santos. Kay aron sa ingon na makasala, maka-experience sila sa kapasayloan. O musunod sila ni Kristo. Ug mahimo silang mga santos. In Hebrew chapter, why saints are so important? Hebrew chapter 12 verse 1. Sige ninyo kadungog ni. Pero akong basahon sa Bisaya. Nagaingon. Busa kay gilibutan man kita ni ining dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Daganon ta nga matinud-anon. So na nagdagan doon nga dili tinud-anay. Kay giingon magidiri nga daganon ta nga matinud-anon. Ang lumba nga atong gisalmutan. Kining kinabuhi man gud maigsuon. Matud pa ni Deacon Junel sa iyang mga pag-ampo. Aman to, ano? Sa among paglawig. Di ba? Nanas kanunay sa iyang kuana sa iyang favorite line ba? Pag-ampo siya, Ginoo sa among paglawig. Tinuod dyan. We are all in our journey. As a group, as an individual, as a family, we are all in journey. Whether you like it or not, we are all. Yung Father, wag mo ko nag-journey kay dara mo ko sa balay. Wag mo ko gibuhat sa akong kinabuhi. Dili. Ni-increase ba nimong edad, nag-journey yapon ka. O ang katapusan ni ini the great divide, ang atong pagkamatay, ang pag-separate sa atong lawas ug sa atong kalangong espiritu. So we are all. O diha kuno sa atong pagsalmot ni ining lumba sa kinabuhi or ni ining journey sa kinabuhi, tinud-anay kuno dapat, dili tiaw-tiaw. O the good thing is, natay mga cheerers. Yay! Ano ba? Nagpaabot sila ba? Mura ba siya og dito nga chasam, mo na chasam, no? Mura nga tubig dito nga abase ba, no? Pikas tampi o another tampi. Nya langoy ka, dito ka sugod, paingon diri. Unya ang mga santos, kung mo silang tanaw, nakaabot na sila diri nga side.
Nakapasar na sila sa pagpasaan sa cross ni ini nga kinabuhi. Ug samtang kita naglawig ta, ang mga santo sing ampo, Ginoo, tabagi in taon si Juan, Dikon, Ginoo, tabagi in taon ako mga igsuon, sila Quest, di ba? Sila Dikon Arsenio. Tabangi sila Ginoo, gras, ihatag ang imong grasya, ang imong kusog. Nga di sila mo tintal na yawa o yawa o ga kuan, siglupan-lupan ang yawa, baboy na yawa ga. Give up na, di na mo kaya. Haway na kayo. Di ba? Pero ang mga santo sing intercede, di ba? Ginoo. Grabe niya, nag-cheer sila. That we have something to look up to nga giun sa nila pag-manage, giun sa nila pagdumala, ngano sila po nakaabot diri. No? Bako di kong santos ko kay, dama ko diri ba? Makaabot sila ni ana. So, we are all surrounded with the clouds of witnesses according to Hebrew. In Revelation 5:8, nagaingon, sa dihang gihimo niya kini, ang upat ka buhing binuhat ug ang 24 kapangulo ng hapa at tubangan sa lating kardero. Ang matag usa kanila may dalang alpa og mga bulawang panaksan nga puno sa insenso nga mao ang pagampo sa katawhan sa Dios. Sa ato pa kining mga upat ka the four living creatures, they're offering prayers for us. And the 24 elders, kadumdum lang ko nung tanan ko, unsa man ang upat diya nga kuan, kanang upat kadagway ba? No? The four living creatures, no? The symbol of the four gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. And the 24 elders, according to some scholars, is the 12 patriarchs or the 12 tribes of Israel and the 12 apostles. They are all offering prayers to God for us nga makaya nato ni. So muna siya nga importante din ni mga santos, no? Importante kayo. Tungod kay niini nga kalibutan, wa man gud ta nag-inusara, di man kay kitara. Ang ato nakita, kita-kita lang. Pero there are things unseen. That's why God created sa atong creed, He created the seen and the unseen. May mga butang nga makita o dili makita. Sama sa anghel. O ang mga demonyo nga anghel dati, ipili lang mga demonyo. Mga santos nga kanuna nag-uban ka nato. Ingon si St. John Chrysostom, those who have finished the race stand beside us and help us by our prayers. Maigsoon, importante ang mga santos tungod kay ang ilang kinabuhi, mahimo na to nga pattern or mahimo nga mapa kung giunsa nila pagbuntog. O sila usab nag-uban kanato sa atong pagpakibisog ni ini nga kinabuhi. Every Christian is called to be a saint. Holiness is not only for monks, priests, deacons, or ordained ministers. Mabitaw nga nasa Matthew chapter 5, be perfect as your Father is perfect. So, ang pagkabalaan, maigsoon, dili lang niingon nga kanang mga altar servers lang or mga ministers. Unya, ang kanang dili ministers, total wala man na sila sa altar, pwede na sila magpakasala or pwede nila piliun ang pagpakasala. No. Saints were ordinary people transformed by grace. Like you and me, we are all ordinary people, pero gitransform ta sa grasya sa Ginoo. So, ang nakadiferensya lang yun sa sinners and saints is ang mga saints are all sinners, yet they sin no more, but it doesn't mean nga di na sila makasala, but they were transformed by God's grace. Ilang gi-embrace ang grasya sa Ginoo. Kinsa sa ato diri ganahan nga mahimong santos be? Isa si Bunsig. Otro.
Kinsa sa ato diri ang ganahan nga mahimong santos? Hadlok sila. Mamatay na pader kay ang santos pader. Kamulo na binada pader kanang mga santos. Mao na sila ang barbecue. No? Picasso ng ilang lawas, putlang liog. Nagbasa ko sa isa ka saint bagay na 17th century, nalibot lang ko sa ngala, but he is a king of Romania. 17th century. Pag-invade sa Ottoman Empire sa Romania, gidala siya sa Constantinople. Niya gipriso siya, gikulata siya. King siya, hari siya. The condition is you will retain your kingdom, your riches, your family, everything you have, as long as you deny your Jesus. That is the condition of Islam, Muslim. Na siya upat ka anak. Ingon siya, no, I will never do that. Na siya upat ka anak. Giisa, paminaw ha, iyang upat ka anak, giisa-isa og patay sa iyang atubangan. And finally, that 12-year-old son, he was begging for his life. Nga dili siya patyon. But the father, who was standing right in front of him, said, bisan pag you will die for 1,000 times, do not deny your ancient faith. Ayaw i-deny si Kristo. Murag bago lang siya nakanonize. In Western, no, in Eastern Rite. Sa Eastern, nakanonize siya bago lang. Usa siya ka king. Tungod kay wala niya gidinay si Kristo. Mo siguro no mahadlok mo mahimong santos, no? Kay inanakon ta. Grabe kayo, martyrdom. So saints were ordinary people transformed by grace. That is why si Saint Francis of Assisi and Saint Therese of Lisieux, their key message is sanctify the normal destiny of the baptized. Ang ilang advocacy is to sanctify the normal destiny of us, baptized people. Kung makita niyo sa ilang advocacy, kanunay nila na ginasulti, mahimong core usab sa ilang teaching. My soul, we are all bound for heaven. Heaven is a place of the saints. That is why ang theosis, or becoming like God by grace, not by our own might, but by grace of God, we become like Him. We must get ready because we are all going to heaven, and heaven is a place of the saints. Muna nga kinahanglan gid mga santos ta. Og atog yung i-embrace ang grasya sa Ginoo. Kay wala may makasasala sa langit. I mean, walay nabay ingon nga. Father, daw bi kung napunami sa langit, dili na may tao, Father. Kaya ang tao makasalaman. Tuon, no? Di ba? Daw bi kay makasalaman ang tao. So kung dito ta sa langit, unya di man kuwaon sa Ginoo tong free will. Di ba? So makasala ta. Kaya na may free will, naman tayo choice. What if mo choose to like Lucifer? Nga, musukol ta sa Ginoo. Unsaon mo na, Father, pagbalik-balik na sa tanani, ipadala na sa si Kristo kay para luwasod to makasasala. Di ba? Una-unaan nyo, be. Kamo ko no, be. Kung kita, ala-alang, nanata sa langit, di man ta mahimong angel. Tao mangyapon ta. And dili man pwede ang tao nga walay free will, walay love, because God's greatest expression is gitagaan ta niyang free will. But the good thing is, our will be perfected. And we will choose to obey the perfect will of God. We are still human, but we will choose. Muna siya nga, you have ang imong freedom will be perfected and you will choose the perfect freedom of God, the perfect will of God to follow. So don't worry. Now, since naghistugot tag about mga saints, the life of the saints, ang ako gusto hisgutan nga saint, taas pang ay oras,
Akong gusto unang hisgutan nga saint is my favorite saint. Bapa ni siya sa hero. She is a unsung or he is a unsung hero or unsung heroine or saint. Murag santos ba nga almost forgotten nga wala kay nailhan sama nila ni Santa Rita de Casia, Santa Rita of Avila, di ba? Santa Rita of Mother Teresa of Calcutta. Mga sikat kay nga mga santos. Sikat niya po ni siya sa nagbasag Biblia. Okay. The name of the saint is Saint Lydia. Saint Lydia of Philippi. Tungod kay one time, nag-research ka ba? Kinsa ang mga saints, mga patron saints sa mga kanang mga negosyante ba? Ang mga negosyo, yun na. Then I came across with Saint Lydia. Lydia of Cetera. Actually, she is from Turkey. Pero ni-migrate siya because of business. Diabot siya sa Philippi or Macedonia, Philippi. And ang iyang istorya, si Saint Lydia of Philippi, she is actually known as the first Christian in Europe. Kuyawa, no? Saint Lydia appears in the book of Acts of the Apostles, or the book of Acts chapter 16, verse 1 to 3, and 13 to 15. During sa missionary work ni Saint Paul. She lived in Philippi, a Roman colony in Macedonia, modern Greece. She was originally from Cetera, a city, Asia Minor, modern-day Turkey. A merchant of purple cloth. Usa siya ka negosyante, ang iyang mga negosyo, mga sinina, mga cloth ba? Or mga tela, no? Kaysa unang panahon, sila rin magtahi. Purple, so understood nga people who are wearing purple cloth are mga dato, no? Sama ni Herodes. The scripture describe her as a seller of purple cloth, a worshiper of God, according to Acts chapter 16. Purple dye was very expensive, used by nobles and Roman elite. This means Lydia was likely a wealthy and independent businesswoman. Her conversion, Paul preached by the river where women gathered for prayer and scripture reading. The Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. She believed in Christ and was baptized together with her household. Together with her household. So kung imagine kung si Saint Lydia na siya negosyo nga mga tela o dato siya, that means dagan siya trabahante. Tama? Na siya, wa man po gi-mention rin nga minyo siya, pero entire household, maybe napatay na siguro yung bana, kaya wa man gi-mention yung bana. So the tradition presumed that she was single or she was kaning widowed, o na siya mga anak, na siya mga apo, okay? O na siya mga sulugoon. And when you say entire household, dili lang to yung family. Akip ang iyang sulugoon. Or akip ang tanan nga no-cover sa iyang authority o sa iyang business. That is why when I talked with Father Jeba about kuan kaning mga Bible study na it's mas maayo nga if you have your family or you have your business establishments, mas maayo nga you have to invite your entire household because para ang grasya sa Ginoo mo cover sila because they are under your covering. Bisan pagtrabahante nimo sila, unya dili sila membro sa imong pamilya and they belong to other denomination or active sila sa simbahan, but still they are part of your household, then you invite them. It's part of our evangelism. So, kita may so dili ta maglimit, no? Kung natay mga Bible study, kanayon yung mga basta kay na belong sa inyong authority, sa inyong covering, nasa inyong panimbalay, they are member of your household. Then, Saint Lydia of Philippi, na bautismuhan ang tibuok niya panimalay.
She's a patroness of the early church. After her baptism, she insisted that Paul and his companions stay in her house. Paminaw mo ni St. Lydia, yung ingon ni St. Paul sa chapter 16, verse 15. Yan siya. If you have judged me faithful to the Lord, come to my house and stay. Yan siya, kung nagtuo ka nga faithful ko sa Ginoo o nangalagad ko sa Ginoo, diri ka sa among balay, pagtambay sa diri. Stay. May suon ka mo ba kita? Ganahan ba ta nga na mga dikon, mga pari, para to obispo mo bisita sa tong balay? Or kani samukan ta? Samok ko ni pare diri, pader diri, balik-balik ba ni? Isa raman ka sa LBB ang dala? Ah. Gwapo kaya istorya. If you have judged me faithful to the Lord, come to my house and stay. Dako kayo nga panalangin may suon nga bisitahan tag alagad sa Ginoo sa tong balay. Muna kamo mga kuan parishioners, batasan na ninyo. Pangimbitar mo mga pare, mga dikon, labaw na itong obispo. Ako sa tinuod lang, inali ako style. Usahay na ma-hurt sa ako ba? Kay, labi na gamay ng budget. Si Bishop lagi na ako maimbitar. Because I know that the Bishop represents the entire church. So, kung gamay ng budget, si Bishop rin imbitara. Pero ang nakapangit sa uban ang no-no, ang mali sa ato, mali di ka diskarte ni. Para sa ako lang. Available si Bishop na sa ingoog. Kunya inyong giimbitar ako or pare, okay ra pula, komportable ka na nga ato mo, komportable siguro uban or mga deacon. Ako, I challenge you. Tatay ba nato na, di ba? Mura ba og kwan ba? Kaning mura ba og kaning natay papa ba? Natay patriarch, natay pinakatatay ba? Nya buhi pa siya. Unya kita natin natay sa kapamilya. Minyo nako, minyo nasan mo ana na. Unya, inyong papa, pinakatatay inyong gina-bypass. Wala niyo imbitara. Nagit siya katugod nga malain. Diba? Lain oy. Muna ako, okay ra gyud usahay ang mga kauban ako nga pare, mga kauban nga dikon di maimbitar basta kay sigurado ko nga si Bishop okay na ko na. Kung maimbitar na ko mga pare, mga dikon kay na i-budget ug ang uban pa plus na. Muna nga i-challenge you, batasan na lang inyong maigsuon. Kay nindot kayo na siya nga practice. And ako na nakita nga ang grasya sa Ginoo ni sunod yun, naagyod. Magdalagin silang panalangin. Ayaw tanaway lang kinabuhi. Di na panalangin, Pader, kay kuan ba? Si Pader Asol, kuan ba kina? What sinagyo nga pagkapare? Ayaw. It's the office. It's our ordination. Mauna siyang nagdalag panalangin. Amen ba? Hindi kayo. Amen. 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 Bashin. Ano ba? Her home of St. Lydia became the first house church in Europe. Grabe. Kadako ka ng Europe. Ang iyang balay paginaunang. Before the cathedrals, the big churches was built or being built, her house became the first church. Gawas lang itong upper room. Kay part, Asia man ang Israel din, no? So Europe yun, tama. Lydia is remembered as the first recorded Christian convert in Europe, a patroness of missionary work, a model of Christian hospitality. Many fathers considered her house the beginning of the church in Europe. For, I would say, almost a year, pag mag-ampo ko, I always ask the intercession of St. Lydia of Philippi. Actually, daghan man sila. Just to name some few. Actually, the first is St. Kahitian, St. Homobonos of Cremona, St. Joseph the Dreamer, St. Joseph the Worker, St. Lydia of Philippi. And this saint, kaya ako nga lang karon nga second saint nga itong hisgutan,
is Saint Joseph of Arimathea. Kinsa man na pader, wa mo kadungog na pader. Di man na pareha ni Saint John Chrysostom, Saint Jerome, Saint Augustine, Saint Aquinas, Saint Joseph of Arimathea. Kinsa man na. Actually, I will be proposing nga the communion of saints nga community. Tungod kay tanawan yung pattern na ato mga community diri ni Himaya, Barnabas, Stephen, Onesimus, Jabez, Saint Paul. Communion of Saints. Layo. Wala mo na nakatuhog. I will be proposing Communion of Saints will be renamed. O ang iyang name is Saint Joseph of Arimathea. This is one of my favorite unsung saint. Although, basahon na ito labi na karon sa Holy Week. But kung wala mo na kailan ni Saint Joseph of Arimathea, appears in all 4 Gospels. He came from Arimathea, a Jewish town. Kung nakabalota, di ba, si Jesus Christ from Gethsemane, gidala siya dito sa Jerusalem, gina-arrest siya, o sa iyang passion, sa iyang crucifixion, niagto siya sa Golgotha, nibaklay siya, dito sa Kalabera, o ubos sa Kalabera sa Golgotha, na usa ka tomb of a rich man, Arimathea. That means Arimathea is very close to the site of Holy Sepulchre. Oh, Holy Sepulchre mo? Ano? Yeah, Holy Sepulchre is diya mismo gitar tong cross. Pero lahi sa katong empty tomb of Christ. Sumutong lugar nga Arimathea. The gospel says that Joseph of Arimathea was a rich man, a member of Sanhedrin, the Jewish council, a righteous man waiting the kingdom of God. He is a secret disciple of Christ. Secret pa! Pwede mo kung pader nga, mahin mo ka disciple secret? Secret kay Kristohano. Si Kristohano nga ba or dili? Secret. During the time, God, grabe pa kayo ang persecution. Especially, he is a member of the Sanhedrin, the council sa Israel, sa elders. So, listen guys ang atanan sa iyang time. Like Nicodemus, he is a member of the Sanhedrin and one of the high priests. A rabbi, no? Teacher. Teacher of all teachers. So, silent lang sila nga follower ni Christ. Tungod kay wa pa giniabot ang time. But, bear with me. So, Saint Joseph of Arimathea, ang iyang courage after nagyud nakita, after the crucifixion, after the death of Jesus Christ, where the apostles were hiding in fear. But Joseph did something extremely bold. He went to Pontius Pilate and asked for the body of Jesus. Remember, Joseph of Arimathea, member siya sa council of Sanhedrin, ilado kayo kay dato nga tao, ug diadto ni Pilato, makitaan siya sa iyang kapwa Hudyo, delikado kayo yung kinabuhi. In fact, ang mga disipulo except John, the beloved, who stayed with Mary at the foot of the cross, they all fled. Nagdaga na silang tanan. Yet, Joseph of Arimathea, together with Nicodemus, they went to Pilate and asked the body of Jesus. And remember, pagkamatay ni Christ, it was on Friday. Bawal na sa ila dapat mohikap og dugo og samad, according to the law of Moses. And he disobeyed, he violated the law. Iyang girisgo ang iyang kinabuhi. But Joseph did something extremely bold. And this was dangerous because Jesus had been executed as a rebel. Associating with him could bring punishment. Yet Joseph publicly honored Christ. Sa'yo ka ginaog lang lawas ni Kristo sa cross? Ilang gitrapuhan.
The burial of Jesus, Joseph wrapped the body of Jesus in a linen cloth and placed it in his own new tomb. This fulfilled the prophecy of Isaiah 53 that he was with a rich man in his death. St. John Chrysostom ingon siya, Christ accepted the rich man's tomb so that no one could deny the reality of his burial and resurrection. Kaya kung dito siya sa unmarked grave or sa tomb, kay tulisan ba ya ang kriminal ba si Kristo sa pananaw sa mga Romanon o sa mga Hudyo. So supposedly ang iyang tomb wa to'y ngalan, di to nganlan. Pero Joseph of Arimathea, it has to be the virgin unused, hanging in the garden tomb. Kabalo mo may suon nga ang tomb sa una, once nga it is in the cliff o nakahang siya, it belongs to the person who could afford, only to a rich man. And it has to be in that tomb. Para dili gayud ma-deny according to Chrysostom ang iyang kamatayon ug ang iyang resurrection. The tomb was a garden near Golgotha. Joseph was assisted by Nicodemus, who brought myrrh and aloes for burial. In fact, ready naman siya ni Mary daan, di ba? Katong gihugasan ang iyang tiil. O gihugasan sa iyang mga luha o alabatros nga mahal kaayo. Ancient traditions say Joseph later became a missionary. Some traditions say he preached in Britain, UK, especially at Glastonbury, where early Christians believed he founded one of the first churches there. Kuya, ano? Na-convert siya. And he preached. He became a missionary of the gospel. A rich man. Ako nang research na Google na ko ba pila na face value sa iyang tomb. $100,000. Pero tungod kay karon kay nana siya sa historical site sa Israel mo. Ang to mag-pilgrimage ka sa Israel, makita nimong empty tomb of Christ and wala na gyud gamita. Like sa uban nga tomb nga nagiabay dito nga patay wala na gi-preserve gyud. O karon pila na ka $1,000,000. Mahal na kay sa katanan. It was a gift of Joseph of Arimathea. Though this tradition rather than scripture, it shows how deeply the church honored him. Maigsoon, nindot kayo ni nga santos kay sa dihang ang mga disipulo ng gidagan nagkalagyo apan siya na step up siya. And our friendship, you know what? Our friendship with Christ, o bisan gali sa itong brothers, has to be tested. Kung may ka, Lord, I love you. Basin mo dagan ka. Maybe you will deny Christ 3 times before the cock crow. Diba? But Joseph, pabilin gid siya. Muna nga ganahan ko na tawhana, iko nga ninduta na no. Gwapo kay nga santos ba ingalan sa community. St. Joseph. So the lesson from St. Lydia and St. Joseph, St. Lydia open heart to the gospel, her generosity to the church, and using wealth to serve God. So makita to si St. Lydia nga ang iyang balay o ang iyang bahandi iyang ginagamit sa pagfinance, sa pagsabuag sa Ebanghelyo. Ang iyang kadato, ang iyang wealth, nagamit yun. Muna kita may iso, natong tawag inana, yapon. Hinaot nga kita inana. Nga naman nga ipadato ta sa Ginoo, nga ang pag-ampo gali sa usa ka, sa Bible gali, I forgot, usa to nga verse. Lord, ayoko himuang nga pobre.
O ayaw sa ko himuang dato kayo nga malimot na ko, di mo din ako musalig nimo. Igo-igo lang, Lord. Pero daghan man mga tao nga himong dato, ngano man na, nga pwede naman ita mabuhi sa igo-igo para sa uban. Muna si Saint Lydia, ang iyang bahandi para sa uban. Sa to pa ikaw, Father, kung manubra na imong kwarta, mabayaran na imong utang, para na sa uban na, basig, imo na, di ka maglibre. Aw kamupod, no kamupod, kay ipadator mo sa Ginoo. Para may mutang para sa uban. Pero ang nakanindot lang, nahimo kang pipeline ba? Kanang nahimo kang sandayong ba? Kadumdum bitaw ko sa kuan sa palapay ba? Na ay pipeline siya na ay tangke sa tubig. Kabalon mo sa palapay di ba nga sige nag-landslide ya? Pero ngano na sig landslide kay dahang kay tubig. Naman ko na siya kawa sa ilalom ana ba? Kung imo nang kotkoto na siya kuan dito basin ina na kawa. Niya natabo na lang yuta. Niya mga bato na dito. Mura aquifer ba? Unya, mugas out din ang tubig sa kilid. Unya, na isa katangki dito, gihimos barangay, nananggit to sila nako sa una, nga, Sol, pwede ba nga magbutang mig tangki niya, niya mag-irrigate mis barangay. Ug namatay na itong kapitan, lain ang kapitan, lain ang administrasyon, nagtuyok-tuyok ang katuigan, nagkunik ko sa tubig dito. O giingnan ko nila nga, nananggit ba kuno ko sa barangay, o gano'n kasi nakatalog at tungod magkunik sa tubig. Nalimot sila nga ang yuta mo O nalimot sila nga tituladong yuta o ang ilang pipeline sa barangay ni agi pagid sa akong tungod sa among yuta. Ana ba? Nabulahan sila tungod kay nag-approve mi, ni uyon ko. So, may suunindot ba ang kinabuhi nga mahimo kang sandayong sa grasya sa Ginoo para ang uban makainom? Makakaon, makasanina, makabalay. Speaking of balay, grabe kay ang mission sa Bugo, no? Father J is with us. O dito ko, sa pag-agto na mo dito, na mga tent, DSWD ang tatak, tent ba? Nya uban po, blue nga trapal. Walay tatak DSWD. Mao dito sila ang nga biktima, nga linugan sa 6.9 magnitude, Father J, no? Nga ni-hit sa Bugo. Paglinog, grabe kayo. O dito na tao ang Bugo mission. No? Mga missionaries from the Diocese of Mindanao, ang tumingad to, mag-mission. Para mabaid mi. Kaya nagpasinaw rami sa mga lubot diri nga simbahan. So, you can be part. Kitang tanan, pwede ta mahimong kabayan sa mission. Unsaon man, sama ni St. Lydia of Philippi. Ang iyang kwarta, yung ipadala sa mission. Tabang mo. Tabang ta. O, daw kay amin si Father Rex, kay siya, may sunod March 22, naman si Father Rex. Uban sila bishop, no? Uban mga ibang bishop na to, pero ako lang ipa-send out dito sa area yan. So, it's a blessing. Makita mo sa mga tao dito, makaingon mo nga, Lord, daghan pagid angay tabangan. Lord, dako pa kayo ang trabaho. Nagtuot nga, wa na pader, kung ano ba, saturated naman, there's no place for us. No. Go out and meet people, you will see. Kita ni mga dako pa kayo ang trabaho. So, nindot kayo may suon nga, mahimutan na ni mga santos ba, ina nila kinabuhi. Kani sila mga patron saints, magini sa mga negosyante po. Mga negosyante nga, mga generous ba. O kita, bisan pag wala mo sa negosyo, damo sa pagpanarbaho, be generous like them. O ginaot, maigsuon nga ilang kinabuhi, atong mapanaminan. Amen.